Ika-16 ng Enero 2007 nagmaganap ang makasaysayang pagpatay ng nooy corporal pa lamang na si Raul Suasillo kay Abu Sulaiman, ang ikalawang pinakamataas na pinuno ng teroristang grupo na Abu Sayyaf na mayroong patong na $5 milyong sa kanyang ulo. Kanino napunta ang reward money? Bakit napatay si Corporal Suasillo ng kapwa niya militar? Sinadya nga ba ito bilang paghihiganti mula kay Abu Sulaiman o isang aksidente lamang? Kilalanin natin si Corporal Raul Suasillo. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Ayon sa website na Find a Grave, si Raul Suasillo ay tubong Zamboanga at nagmula sa isang malaking pamilya. Mayroon siyang 6 na kapatid na lalaki at babae. Maagang namayapa ang kanilang ama, kaya napunta sa kanya ang pagiging pangunahing taga-suporta sa kanyang pamilya. Sa Zamboanga na din siya nakatagpo ng kanyang mapapangasawa. Taong 1996, sa edad na 23 ay pumasok sa militar si Raul Suasillo. Kalaunan ay napabilang siya sa piling grupo ng militar, ang 8th Special Forces Company. Ang Special Forces na ito ay binubuo ng 12 miyembro bawat grupo at gaya ng mga Scout Rangers, ang bawat miyembro nito ay lubusang sinasanay sa counterinsurgency. Kapag nakapasok na sila sa Special Forces, ay dadaan sa training na hinahamon hindi lamang ang aspeto ng kanilang mental at physical na kakayahan, kundi pati na rin ang psychological. Una ay dadalo sila ng Special Forces Combat Qualification Course na tatagal ng 20 linggo kung saan kasama ang test mission phase na magbibigay sa kanila ng kasanayan na mahasa ng mas mataas na level ang kanilang combat skills na magagamit kahit saan. Pagkatapos ito ay sasailalim naman sila sa Special Forces Assessment and Qualification System. 2 linggong kurso na dinisenyo upang hasain ang kanilang pisikal at mental na limitasyon bago sila makwalify para sa 8 buwan na kurso para mag-train ng Basics of Special Forces and Unconventional Warfare Operations. At pag natapos nila ito, ay maaari pa silang sumailalim sa specialty courses gaya ng air assaults, anti-guerrilla operations, close quarter combats, counterinsurgency, counterintelligence, counterterrorism, hostage rescue, jungle warfare at reconnaissance missions. Bawat grupo ng Special Forces ay mayroong mga miyembro na kahit isa sa bawat SF Military Occupational Specialty. Kabilang dito ang intelligence, demolition, weapons, communication at medical. Ang magiging pangunahing target ng Special Forces na kinabibilangan ni Raul Suasillo ay ang grupo ng Abu Sayyaf. Ano nga ba ang Abu Sayyaf at bakit kinakailangan pa nito ng piling grupo ng mga militar para lamang sila ay masugpo? Ang Abu Sayyaf Group ay itinaguyod ni Abdurrazzaq Abubakar Janjalani noong 1989 gamit ang ibang pangalan mula sa kanyang ideolohiya sa politika at relihiyon. Sa unang bahagi ng 1990s, nakilala ang kanilang grupo matapos na gamitin niya ang pen name na Abu Sayyaf bilang parangal sa Afghan resistance fighter na si Abdul Rasul Sayyaf. Tinawag ng mga militar ang mga miyembro ng kanilang grupo bilang Abu Sayyaf, na lalo pang pinasikat ng media bilang Abu Sayyaf Group o ASG. Mula sa pagiging Islamic movements ay naging bandido ang grupo. At mula sa pagiging bandido ay nag-level up pa sila sa terorismo. Nagsimula sa maliliit na iligal na aktibidad ay naging mas mapangahas ang grupo sa kanilang mga ginagawa, makakuha lamang ng pondo para sa kanilang grupo. Nagsimula sa maliliit gaya ng extortion, pamimeke ng kalakal hanggang sa lumala at nagsimula na din silang mangidnap, mang-hostage at humingi ng ransom. Gumawa ng karumaldumal na krimen gaya ng sapilitang pangtsuturva at pambobomba na sinimulan nila noong Abril 1995 sa pagpapasabog ng isang barko sa may daungan sa Zamboanga del Sur. Sinasabing ang Abu Sayyaf ay nakatatanggap ng tulong mula sa Al-Qaeda, isang international terrorist organization. Sinasabing sa suporta ng Al-Qaeda ay nasangkot sa napakarami pang aktibidad ng pambobomba ang Abu Sayyaf.
Ilan dito ay ang pambobomba sa Davao International Airport noong Marso 2003 na ikinamatay ng 21 katao. Pambobomba sa Super Ferry 14 noong February 2004 na ikinamatay ng 116 na katao at pambobomba sa Araw ng Mga Puso noong Pebrero 2005 o ang 2005 Valentine's Day bombings na ikinamatay naman ng 20 katao. Dahil dito ay nag-extend ng tulong ang US sa pamamagitan ng pagde-deploy ng kanilang tropa upang tulungan na sanayin ang ating mga sundalo upang labanan ang terorismo. Itinuturo ng Philippine Intelligence Authorities sina Dulmatim at Umar Patek mula naman sa Jemaah Islamiyah o JI operatives bilang mga pangunahing nagtuturo sa Abu Sayyaf sa paggawa ng improvised na pampasabog. Sinasabing sila din ang utak ng pambobomba sa Bali, Indonesia noong 2002. Oplan Ultimatum. Dahil sa patuloy na karahasan at banta sa seguridad ay napagdesisyonan ng mga military leaders ng US at Pilipinas na kinakailangan na ng direktang aksyon upang mapaalis ang Abu Sayyaf at mga kaalyansa nito gaya ng JI mula sa kanilang kuta sa mga probinsya ng Jolo at Basilan. Inilunsad ng ating militar ang Oplan Ultimatum noong Agosto 2006 na naglalayong in-neutralize ang Abu Sayyaf. Ang militar naman ng US ay limitado lamang sa training at advisory. Enero 2007, matapos makatanggap ng tip mula sa ilang informants na mayroong aktibidad ng mga armadong grupo sa Mount Daho sa Talipaw, Sulu, ay agad na kumilos sa mga superiors ng militar upang magpadala ng mga tropa sa lugar. Pinagsama-sama ang 5 team ng Special Forces na binubuo ng 3 officers at 57 piling sundalo. Kasama na dito ang kinabibilangan ni Corporal Raul Suasilio na ang 8th Special Forces Company na pinamumunuan naman ni First Lieutenant Almirante Mijares. Ang kanilang pangunahing target ay si Jainal Antel Sali Jr. o mas kilala sa kanyang alias na Abu Sulaiman. Ang ikalawang pinakamataas na pinuno ng Abu Sayyaf at ikalawa din sa listahan ng FBI Most Wanted Terrorists mula pa noong Pebrero 2006. Siya ang tactician at spokesperson ng grupo. Tinatawag din siyang engineer na ayon sa isang article ay dahil sa kanyang mataas na pinag-aralan pero halos wala o limitado lamang kung mayroong mahanap na patunay dito. Si Abu Sulaiman ay mayroong $5 million na patong sa kanyang ulo mula sa gobyerno ng US o katumbas ng 250 million pesos. Ikalima ng Enero 2007, matapos makuha ang kanilang grid coordinates, ay tinahak na ng Special Forces Team ang masukal na kabundukan ng Mount Daho, isang extinct na volcano. Bilang pag-iingat na huwag silang matunugan ng mga kalaban, ay tinahak ng Special Forces ang mas mahabang daan. Napakatarik at halos wala nang makita ang kanilang team dahil sa kapal ng gubat at hamog. Pero pinatunay nila ang kanilang kasanayan sa guerrilla warfare at naabot pa rin nila ang pinakatuktok ng bundok. Pagsapit ng dilim ay ipinag-utos ni Lieutenant Mijares ang kanyang mga tao na mag-set up na ng kampo upang makapagpahinga at maaga nilang hahanapin ang kanilang target pagdating ng umaga. Kinabukasan, ika-16 ng Enero, ay muling nagpatuloy ang Special Forces sa paghahanap sa kanilang target. Bilang lead scout ng 8th Special Forces Company, ay pinangunahan ni Corporal Suasilio ang Special Forces patungo sa kampo ng kalaban. Nang marating na nila ang target location, ay ipinag-utos ni Lieutenant Mijares na obserbahan ang kampo. Agad nagsipunta sa pinakamalapit na tagong lokasyon ang bawat miyembro ng Special Forces. Nagawa nilang makalapit sa puntong nakikita at naririnig na nila ang mga taong inuobserbahan nila. Mayroong umuubo, mayroong nagdarasal sa wikang Arabo at ang iba ay nag-uusap. Maya-maya lamang ay mayroong lumabas mula sa isang bunker. Hindi nila ito namumukaan pero mayroon itong kasamang 2 armadong aide na siyang nagbigay ng impresyon na mayroong mataas na posisyon sa grupo ang taong iyon. Nagpaiwan ang lalaki sa kanyang mga aide at lumakad papunta sa kagubatan upang umihi. Ang hindi niya alam ay napakalapit na pala niya sa lugar na pinagtataguan ni Corporal Suasilio. Pinatapos muna ni Corporal Suasilio ang lalaki sa kanyang pagbabawas bago itinutok ang kanyang M14 rifle dito at nagpakita.
Inutusan niya itong huwag gumawa ng ingay at lumapit upang kanyang maaresto para hindi makompromiso ang kanilang operasyon. Panandali ang natigilan ang lalaki dahil sa gulat at maaaring sa takot na din. Pero imbis na sumunod, sumigaw ito ng Allahu Akbar na ang ibig sabihin ay God is great bilang babala sa kanyang mga kasamahan at saka tumakbo. Pero bago pa man siya tuluyang mahatakbo, ay binaril na siya ni Corporal Suasilio at nahulog sa bangin. Dahil dito, agad na isinigaw ni Lieutenant Almijares ang fire at nagsimula na ang palitan ng putok sa magkabilang panig. Dito napansin ng mga sundalo na tila pilit pa rin kinukuha ng dalawang aide ang katawan ng nahulog na lalaki. 3 oras ang itinagal ng palitan ng putok sa magkabilang panig hanggang sa maramdaman na ng mga sundalo na hindi na gumaganti ang mga terorista at ipinag-utos ni Lieutenant Mijares ang ceasefire. Pinakinamdaman ng mga sundalo ang paligid at nang mabatid na wala ng bakas na mga kalaban ay maingat nilang pinuntahan ang kuta ng mga ito. Nagsitakbo na ang mga kalaban palayo. Sa panig ng mga terorista ay pinaniniwalaang marami ang nasugatan o posibleng namatay dahil sa dami ng bahid na nagkalat sa paligid. Sa panig naman ng mga special forces ay 3 lamang ang bahagyang nasugatan. Nang inspeksyonin nila ang kuta ng mga terorista ay nakita nila ang ilan sa 17 bunker ay mayroong kutsyon, upuan, mga cellphone, sofa, palikuran para sa mga kababaihan na mayroon pang mga bulaklak at pabango. Tansya ng militar ay may 2 hanggang 3 buwan nang naninirahan doon ang Abu Sayyaf. 27 bunkers naman ang magsisilbi bilang seguridad ang nakaposisyon sa mas madaling ruta na ayon sa militar ay inaakala ng Abu Sayyaf na tatahakin ng tropa ng gobyerno papunta sa kanilang kampo. Ang 17 bunkers na kanilang sinugod ay sa VIP. Na-recover ng special forces ang ilang improvised explosive device, 6 na round ng grenade launcher ammunition, 17 blasting caps, 1 tester, 1 Magellan GPS, 2 soldering iron, iba't ibang electronic materials na ginagamit para sa paggawa ng pampasabog, mga gamit pang medikal at iba pang kagamitan na magagamit panlaban. Binalikan naman nila ang lalaking pilit kinukuha ng kanyang mga aide bago ito magsitakas. Hindi nila ito mamukaan dahil nababalutan ang mukha nito ng putik at ibang-iba na ang itsura nito kaysa sa larawang mayroon sila. Mahaba na din ang balbas nito at buhok. Kinuhaan nila ito ng litrato at bilang respeto sa tradisyon ng Muslim ay inilibing muna nila ito on-site. Kinabukasan dumating ang kumpirmasyon na ang kanilang naitumba ay si Abu Sulaiman. Hinukay nila ang bangkay nito at dinala sa kampo ng militar sa Holo Sulu. Pagkatapos ng engkwentro ay napag-alaman nilang nasugatan din sa engkwentro ang isa pang leader ng Abu Sayyaf na si Al-Badr Parad at ang eksperto sa paggawa ng bomba na si Dulmatin na mula naman sa Jemaah Islamiyah. Siya ang isa sa pangunahing nagtuturo ng paggawa ng pampasabog sa Abu Sayyaf. Dahil sa ipinakitang katapangan at kabayanihan, sina Lieutenant Mijares bilang leader ng Special Forces at si Corporal Raul Suasilio para sa pagkakapatay kay Abu Sulaiman ay ginawaran ng 2-rank promotion at Distinguished Conduct Star. Ang ikalawang pinakamataas na medalya kasunod lamang ng Medal of Valor. Ang iba pang miyembro ng 8th Special Forces naman ay ginawaran ng 1-rank promotion. Ang reward money na nagkakahalaga ng 10 million ay iginawad sa 4 na representative ng isang grupo ng mga Pinoy informants sa isang seremonya na ginanap sa Holo Sulu. Tig 5 million ito para sa ulo ni Abu Sulaiman at ni Gaddafi Janjalani na napatay naman ng ibang grupo noong Setyembre 2006. Pagkatapos ng engkwentro sa Holo ay minabuti na muna ng mga nakatataas na opisyal ng militar na i-reassign si Staff Sergeant Raul Suasilio sa 5th Special Forces sa May Molave Training Complex sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija bilang Model Training Director para sa Special Forces dahil mainit-init pa siya sa mga kalaban lalo na at lumabas ang kanyang mukha sa telebisyon. Ika-3 ng Hulyo 2007, 9 a.m. Isang pangkaraniwang field training exercise ang
ginagawa upang sanayin ang mga Special Forces trainee sa ambush at counter-ambush. Gaganap bilang kalaban ang dalawang trainer kasama na si Sergeant Suasilio. Ngunit habang nagaganap ang training ay bigla na lamang bumagsak si Sergeant Suasilio at sinabi sa kanyang mga kapwa sundalo na huwag gumamit ng live ammo o iyong tunay na bala. Akala daw ng mga trainee nakasama ito sa role-playing hanggang sa makita nila na may tumatagas ng mula sa kanyang katawan. Agad siyang isinugod sa ospital pero habang nasa daan ay binawian na ito ng buhay. Pero bago tuluyang mawala ay nagawa pa daw ni Sergeant Suasilio na muling paalalahanan ang kanyang mga trainee na huwag gumamit ng live ammo sa kanilang exercises. Ang bala na tumama sa kanya ay mula sa isang M16 na tumama sa kanyang kanang braso, tumagos sa kanyang puso at bumuon sa kanyang upper body. Agad naman umamin si Corporal Edgar Caban na gumaganap bilang tail scout ng Special Forces training nila na sa kanyang baril nang galing ang buhay na balang tumama kay Sergeant Suasilio. Ang nakatatandang kapatid ni Corporal Caban ay ng mga Abu Sayyaf sa Basila noong 2002. Agad siyang idinetena sa kuta ng militar. Ayon sa Commanding General ng Army Special Forces Regiment na si Brigadier General Arturo Ortiz, aksidente daw talaga ang nangyari. Aniya, aksidente talaga. During our inspections, reenactment talaga, mahirap makita from all angles yung position ni Sergeant Suasilio. Ayon naman sa Army spokesperson na si Lieutenant Colonel Ernesto Torres, required magdala ang bawat military personnel ng isang extra magazine ng live ammo, bukod pa sa blank ammo, sa kadahilanan kung sakaling may totoong kalaban na tumating ay maipagtatanggol nila ang kani-kanilang sarili. Ganito daw talaga ang routine ng pagsasanay kahit pa nasa ligtas na bahagi sila ng kampo. Nangyayari daw talaga ang aksidente pero hindi sa ganitong paraan. Si Sergeant Suasilio ang una sa kasaysayan ng Special Forces na namatay sa ganoong paraan. Sinabi ni Torres na ang insidente ay magsisilbi bilang eye-opener para sa militar at isang pagkakataon upang i-review ang ilang procedure na sinusunod nila sa training. Noong ika-29 ng Hunyo sa Fort Bonifacio, binigyan ng Heroes Burial si Staff Sergeant Suasilio at inilibing sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City. Dumalo dito ang Special Forces Regiment at iba pang militar, kasama na din ang kanyang asawa at mga kamag-anak mula sa Zamboanga at Pangasinan. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Staff Sergeant Raul Suasilio? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.